Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalini sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Tumayo po ang lahat at tayo'y makisa sa banal na misa na pangunguluan ng ating Sura Paroko, Reverendo Padre Douglas Balong. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig ng kaisa ng Espiritu Santo, nawayin sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat dumanang sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasal sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga nagbiyaday maliit, sa lahat ng mga anghel at kamag-anak, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Oh
mapagsalitang sagot na hindi inig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginagawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig ng Jesucristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang katiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay isa niya, ngunit namumuhay naman sa katiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadala natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuloy. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, sinusulat ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyan sa Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ipagkakapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitan ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitan ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumalig, noong kami sa lakay ng kaaway ng mundi, maaaring kami noon ay nalulungin na ang buhay at silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitan ay mawasak. Maaaring kami noon ay nakahinan niyong agos na anod sa karagatan, tuloy-tuloy na nalulod. Sa lakas ng anggos noon, nalulod na kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitan ay mawasak. Nang ambitan ay mawasak, lubos tayo nakalaya. Tulong natin kailangan ay sa buong nagmumula. Pagkat itong lumang langit, dahil siya ang lilipat. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitan ay mawasak. Patayin na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nakakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-dali kumamon si Jose at ng gabing iyon, dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman siya'y napaglalakan ng mga pantas. Kaya ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na kubo. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng araw na nag-iyak-iyak sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panatoy. Tinatamisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Merry Christmas po. Ngayon naman araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang paglistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan o holy innocence. Yung mga bata na ipinapatay ni Herodes nung siya po ay mapaglalangan ng mga pantas na hindi na bumalik doon para ipagbigay alam doon saan ipinanganak. Kung nasaan ang sanggol, ipinanganak sa saksakan. At dahil dito sa tindi ng galit niya, ay kanyang ipinapatay, ipinaputos niya lahat ng bata, 2 years old pababa, ay patayin sa araw na iyon. Bakit niya pinapatay? Dahil ayaw niya na mayroong ibang hari. Ayaw niya na maagawan siya ng trono. Ayaw niya na may kukuha ng ibang kapangyarihan. Tanging siya lamang dapat ang hari na mamumuno noong panahong iyon. Kung kaya nagbuwis ng buhay ang mga inosenteng bata, inosenteng sanggol dito. So, sa ikatlong araw na ating magdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, ilan lamang ito sa mga nagpahayag ng kanilang pakikiisa kay Jesus sa murang edad. Kaya mga wala pang kamalayan, pero sila ay naging martir na alang-alang kay Jesus. Malinaw po ba? Maganda rin po na mapagpilaya na sa panahon natin, marami pa rin, o mas dumami pa siguro, ang Herodes sa mundong ito. Pag sinabing Herodes, ito yung mga ayaw sa mga bata. Ang mga Herodes na mentality, ito yung pag sinabing hadlang sila sa karir ko, hadlang sila sa posisyon ko. So ang tingin sa mga bata ay kumbaga, ang tingin sa mga bata ay kaagaw sa atensyon, kaagaw sa lahat ng bagay, at ayaw nila ito bigyan ng pagkakataon. Kaya marami sa atin na hindi man talaga mula, pero kapag sumasang-ayon ka sa abortion, Herodes mentality niya. Kapag sumasang-ayon ka na pabayaan ng mga bata, alisan ng karapatan ng mga bata,
Herodes ng Palestine. Sa ngayon po, tabi-tabi po sa mga mahilig mag-alaga ng hayop. Hindi po tayo against doon. Pero kung maganda rin naman pagnilayan natin ang mga bagay nito dahil ngayon mas binigay pa natin ang mga hayop kaysa sa bata. Mas dinadala pa natin sa salon, sa pabulitan, mas pinapamper pa natin ang mga hayop kaysa sa bata. Mas binibigyan pa natin ng proteksyon ang mga hayop kaysa sa mga bata. Kapag sinipa mo ang aso, kapag hinampas mo ang aso, pinabayaan mo ang aso, pwede ka nang makulong. Pero kapag pinabayaan mo ang bata, walang puprotekta sa kanya. Bakit ganito ang nagiging takbo ng ating pag-iisip? Mas gusto pa natin tawagin tayo magulang ng mga aso kaysa tawagin magulang ng bata. Ano ba nangyayari sa atin? Dahil mas madaling bang alagaan ng hayop? Mas madaling bang isa niya po, mas mahaba ang pasensya natin sa kanilang magdisiplina, matutulungan mo sila paano magsita, tinutulungan mo paano kumain, tinutulungan mo. Pero pagdating sa bata, napakaikli o wala na tayong pasensya kaya pabayaan na lang natin sila. Nawa sa pagdiriwang natin ito, muli natin mapagnilayan kung saan na ba tayo patungo sa ating mga iniaasal, sa ating mga itinikilos. Tandaan natin, kapag pinabayaan natin ang mga bata ngayon, tayo din naman po ang magdadanas ng kanilang kapabayaan sa atin. Kaya sila natututong kumalina, o sabihin na natin, kaya tayo natutong kumalina ay dahil kinalina at pinaramdam sa atin ito. Ngayon po, hindi natin ituturo sa kanila pagdating ng araw, hindi tayo kakalinahin ng mga. Kaya balik natin sana yung value foundation sa isang bata at huwag natin silang tingnan hadlang sa ating karir, hadlang sa aseksihan, hadlang sa mga ginagawa natin, kundi tingnan pa rin natin na sila ay biyaya ng Diyos. Amen? Isinilang si Kristo ang ating Panginoon sa isang mundong binasag ng kasalanan. Ang kalugitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol ang sa kaalaunay nagdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng walang balang. Ang ating pagtutugon sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, pinigil kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, pinigil kami o Panginoon. Ang mga batang hindi pa naisisilang na iligtas ni Kristo na isinilang bilang ating tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, pinigil kami o Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalalagyan ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ang karanasan sa ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, pinigil kami o Panginoon. Tayo naway makapagtatan na isang lipunan ng pag-ibig at katarungan nakapatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, pinigil kami o Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway
Naway siya rin humipot sa puso ng lahat ng nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi na isilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa maramang tirahan na handa sa langit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Idalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kailangan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kailangan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special invitation, agarang pagaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihilig pagkasala sa misang ito. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ang manaming lumika at tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahain ito na nandulot ng iyong lungsod o lubod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na pag-ibig, dating pag-ibig mo ay naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay magtampok na kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon ay kanyang pinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala ng sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalamitan, kami nagmumuni sa iyong nagkakilala.
aming banal, ito ang bukal ng banal na banal. Kaya't sa pamamagitan ng gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang pinapay, pinasalamatan mo niya, pinaghabi-hati niya iyon, iniabot sa kanyang pangalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin, ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman matapos ang hapunan, ginawakan niya ang alis, muli kanyang pinasalamatan. Iniipon niya ang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang alis ng aking dugo ng bago at hanggang iba. Ang aking dugo na inuubos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ibabangin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong nilakapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin na may magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabubuan sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin natin mo ang iyong sumbahan na ganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asa na sila yung mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga tumanaw. Hawaan mo sila at patuloy sa iyong kalwanagan. Hawaan mo ang pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang mapas. Kaysa ng mga mahal ng Virgen Maria, ina ng Diyos, nang bagyan ang puso niya sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng halong tulog sa iyo, may pag-iwag naman namin ang pagpupuri sa kararaman mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa talumpili ng mga nagagali na utos at tulong ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipahayan natin ang lakas loob. Oh
Hinihiling namin gawin kaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilimos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipangkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may nangyayari sa kanyang pagpili. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako. Magsitayo mo ang lahat. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay patuloyin mo sa nakikinabang sa banal na pag-istahan na mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papulinan. Ngunit kanya nang tinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At magpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayon tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po, Merry Christmas.